Nakapagpainit na o nakapag-warm up na ang Tall Blacks dito sa ating home court at gutom rin sila sa panalo dahil 0-2 pa rin ang kanilang record. Gusto nilang makakuha ng panalo laban sa team ng Gilas, pero Gilas naman hindi rin basta-basta papayag ang ating national basketball team. Ganun rin ang goal nila, ang manalo at mapaganda ang ating record laban sa team ng New Zealand ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Isang matinding bakbakan na pwedeng mauwi sa dikitan ng score. Ito ang nakikita natin. QMB ang pumalit dito kay Kai at may magandang rotation na naman si Coach Tim Cone sa kanyang frontline na magagamit. Pwede niyang gawin ulit ang ginawa niya noon sa team ng New Zealand dito sa ating home court na kung saan tayo ang nanalo. Final 12 hindi nga nalalayo sa original na core lineup ni Coach Tim Cone. Balik lang si Oftana at si JDL. Naman ngayon ang ginamit ni Coach Tim Cone. Reserve na muna sina RJ Abrientos, Troy Rosario at Balte. Ito ang unang pagkakataon na makakalaban rin ng New Zealand si QMB at may hassle ang player natin. May pagkaragad rin ng konti, nakikipagpisikalan sa ilalim at magagamit natin ito sa depensa at pagkuha ng rebound na makakatulungan ni na AJ Edu at Junmar Fajardo. Parehasan ang laban dahil sa magkasing tangkad ang dalawang teams. Yung mga bigs natin laban sa bigs ng New Zealand halos magkakahit na nga rin ang mga ito, kaya naman mauuwi ang larong ito sa kung sino ang mas may gustong manalo at yung mas mananaig ang mga plays. Ayaw rin natin na mag-collapse ang laro ng ating Gilas. Kailangan ng galingan rin nila sa pagdepensa, mabibilis na help defense. Kailangan natin ito sa loob ng paint. Sa backcourt naman, sagana tayo sa mga magagaling at malalakas na mga players sa position na ito. Wala tayong ganong problema sa 1 at 2 at yun rin depensa sa 3-point range at mid-range. Kailangan nilang mag-step up sa aspetong ito. Mainit na pinag-uusapan na naman sa Australia ang basketball at sila mismo ang naglagay ng 2.0. Parang hinihingi nila o inaabangan talaga nila na mangyari nga ito. Binalikan nila ang huling laro ng Australia sa Pilipinas na tila ba o parang tayo lamang ang nagpakawala ng suntok sa brawl na iyon. Parang ganun ang gusto nilang palabasin at parang yung players lang natin ang mali at walang kasalanan ang kanilang mga players. Ganun ang reaksyon nila noong pinag-uusapan nila ang laro ng Gilas at ang Australia noong naganap ang brawl dito sa Pilipinas. Maging yung laban ni Pacman laban kay Jeff Horn naungkat rin, pero kita naman natin na nadaya si Pacman sa decision ng laban na iyon. Iba talagang bumanat ang ilan sa mga sports analyst ng Australia. Hindi sila makamove on. Halos mag-iisang dekada na nga, sobrang tagal na, pero inungkat pa rin nila ang issue na yon. Kung sa laro nga naman, napaparating lamang na lamang sila at mukhang nire-rage bait na lamang nila ang mga Pinoy basketball fans para makabawi nga naman sila noong nilampaso sila ng Gilas literal sa ating home court. Pero ngayon mas magiging magalang tayo, wag lang nilang uumpisahan dahil sigurado na magkakagulo at lahat naman siguro tayo ayaw natin na maulit ang basketball na ito at hindi na nga natin pinag-uusapan pa, pero talagang iba ang Australia. Pinapainit talaga nila ang laro ng Gilas at ng kanilang team. Prediction natin, ang mananalo talaga ay ang team ng Australia, pero susubukan pa rin natin na maka-upset laban sa kanila. Mahirap, pero tingnan natin sa laro na mismo. Sobrang tagal na noong nagawa ng Pilipinas na manalo laban sa team ng Australia. Ito ang historic win natin laban sa kanila, pero iba ang paglago o pag-improve ng basketball sa kanilang bansa. Naging isang powerhouse team sila sa FIBA habang tayo na nakikipagsabayan sa kanila noon ay nahuhuli na sa rankings ng FIBA ngayon. Nakakabilib rin, noon ang Gilas o Pilipinas, bronze medal tayo sa FIBA World Cup Championship o FIBA World Cup. Ito ang pinakamataas na nakuha natin sa larangan ng basketball sa FIBA. Hanggang sa ngayon, tayo lamang ang Asian country na naka-bronze sa FIBA World Cup. Malakas ang Pinoy noon sa basketball, pero napag-iwanan talaga tayo ng konti sa kasalukuyan. Akala natin simula na ng paglakas ng Gilas o yung pag-angat ulit ng ating team sa FIBA noong tinalo natin ang team ng Latvia at New Zealand, pero naputol ito noong wala na ngang kay Soto ang Gilas. Nasira ang malakas na lineup ng Gilas at naging imbalance nga rin ang rotation natin dahil sa kakulangan ng mga bigs. AJ Edo at Junmar na lamang ang nakakapag-perform para sa Gilas noon bago dumating si QMB, at ito na nga ang ikalawang window ni QMB para sa Gilas. Mas sanay na siya sa sistema at mas may chemistry na nga rin siya sa paglalaro kasama ang iba pang Gilas players. Chance na ito ng Gilas na malagdagan pa ang panalo natin sa ating home court. Kung nagawa natin noon, kayang-kaya ulit natin gawin ito, lalong-lalo na nga at halos parehas ang setup ni Coach Tim Cone. Pinalitan lamang ni QMB si Kai Soto. Meron tayong solid na rotation sa 4 at 5 position. Sa wing nandyan si JB at sa 1 at 2 dito sa gana ang Gilas sa mga malalakas na mga players. Kasali pa rin si Balte at Troy at RJ sa pool kung sakali na merong magkaroon ng injury sa laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand. Sila ang naka-standby
napapalit pagdating ng laban ng Gilas kontra naman sa team ng Australia. Silang tatlo nga ang naging reserve ng Gilas sa window na ito, RJ Abarrientos, Troy Rosario at Justin Baltasar balik sa Oftana at pinalitan ni JDL itong si RJ Abarrientos. Match na match ang height ng Gilas laban sa team ng New Zealand at pagandahan na lamang ng galawan at play sa hard court na mismo sino ang mas magiging matindi ang depensa at mas magiging solid sa opensa na team ngayong second window, ang Gilas ba o ang team ng New Zealand? Sigurado tayo na binalikan ni Coach Tim Coe ng kanilang panalo noon laban sa team ng New Zealand at ni-review niya kung paano nila ginawa ito at ang nakita nga rin natin naging matindi ang depensa ng Gilas sa labas at sa ilalim o sa loob ng paint sa tulong ni Kai, pero ngayon naman oras na para kina AG Edo at QMB na punan ang espasyo na iniwan ni Kai Sotto kasama itong si Judmar Fajardo. Aminado nga tayo na mas kampante sana ang Gilas ngayon kung merong isang Kai Sotto sa ating national basketball team, pero hindi na nga muna siya maglalaro ngayong second window.